Nagpa-ultrasound na nga ako para sa PCOS ko. At sana ngayon maganda na ang resulta. Ayoko din kasi na in the future mahirapan ako magka-baby. Ayoko namang hindi ako makapag-asawa, no? Kasi masasayang yung lahi natin kung hindi magagamit. Kaya naman, from this to this. Sabi mo sa mami mo, asawa na. At eto nga yung araw na pinakakinakabahan ako. Sino bang may excite na magpapa-ultrasound, no? Chinek ko nga yung dati kong resulta. Opo, meron sila nakitang cyst sa right ovary ko. Kung alam niyo lang noon, sobrang pressured ko talaga sa life. Kasi wala pa akong jowa, pero problema na ako. Aalis na sana ako, pero meron akong na-receive na parcel. Alam niyo naman, kapag nakakakita ako, ginaganahan talaga ako. At pagbukas ko nga, mga pabango pala to. Nako, kung matagal niyo na akong kilala, alam niyo mahilig talaga ako sa perfume. Eto kasi yung ginagamit ko kapag hindi ako nakakaligo. Sabi ko naman sa inyo, walang katapusang gastos to, no? Napaka-social kasi may pa Prada, may pa Tiffany. Sa Elucent PH pala ako bumili ng ganito. At nakita ko naman mga originals yung mga binebenta nila. Diba? Damay-damay na to. Nabigla din ako, meron silang mga mini perfume. At talagang kamukha ng mga dati kong pabango. Medyo kabado nga ako sa lagayan ko, baka kapag nagka-earthquake, matapon lahat. Kasi kapag nangyari yun, hindi na talaga ako bibili. Chara! Masyado na ako na-excite sa mga pabango ko, kaya aalis na tayo. Nakakahiya naman kay Doc kung malilate tayo doon. Sa totoo lang, noong 2020 pa ako na-diagnose ng PCOS. As in, lagi ako nagbe-breakout, tapos laging delay yung mens ko. Opo, ang bilis kong tumaba noon. At eto nga, nandito na tayo sa hospital. Hindi ko alam kung kinakabahan ba ako sa resulta o yung gagawin nilang procedure. Believe me, hindi talaga siya komportable, tapos masakit din. May nakita nga akong tuli promo, kaya inaya ko si Bunso. Hindi na daw niya kailangan niya. Panglima nga kami sa pila, kaya naghihintay na lang kami dito sa ultrasound. Gusto ko na nga matapos agad para yung kaba ko matanggal na. Pinapasok nga ako ng OB ko dito sa clinic niya. Pinapahiga nga ako ni Doc, kaso sabi ko hindi pa ako ready. Wag daw ako kabahan kasi may kakapain lang daw siya. At bago nga ako tawagan, naisipan ko na mag-wash ng kifi. Nakakahiya naman kung amoy hindi ka nais-nais, no? At eto nga, tinawag na tayo. Grabe, kung alam nila, sobrang bilis ng tibok ng puso ko dyan. Pero mas mabilis pa rin yung tibok ng puso ko kapag nandiyan si Crush. Hoy, puro kakalokohan. Pinahiga na nga ako ni ate dito, parang gusto kong umuro. Sabi ko naman sa sarili ko, kung hindi ko to gagawin, hindi ko malalaman kung ano bang condition ko. Basta kapag tinry nyo to, kailangan relax ka lang talaga. Kasi sobrang weird talaga ng feeling. Nabigla nga ako, nasabi nila makukuha ko daw yung resulta ngayon. Yung last hospital kasi na pinuntahan ko, bumalik pa ako ng kinabukasan. Pinuntahan ko na nga si Doc sa clinic niya, kaso meron pa daw siyang operation. Kaya chinek ko na yung resulta ko kahit hindi ko maintindihan. Malay nyo sa susunod, ibang ultrasound na ang gagawin natin. Hoy, wag muna. Oh, galing mo, Erika. Congratulations. Grabe, eto yata yung pinaka nagustuhan ko na sinabi ni Doc. Opo, normal na yung both ovaries ko. Sabi mo sa mami mo, asawa na. Naku, Doc, parang negats muna tayo dyan. Alam niyo naman, marami pa tayong pangarap sa buhay, tapos wala pa tayong jowa. Aray ko! Pinacheck ko nga kay Doc kung safe ba tong iniinom ko na gamot para sa PCOS. Sabi niya maganda daw to, lalo na sa mga nakaka-experience ng hormonal imbalance. Siguro ilalagay ko na lang sa comment section. Pinahiga na naman nga ako ni Doc, kaya kinabahan na naman ako. Meron daw nakitang fungal infection sa akin si Doc. Pwede daw maging rason yung PCOS ko, kaya masisikip na panty, o kaya yung mga scented na feminine one. Nagpa-check na nga din ako ng blood sugar kasi alam niyo naman sobrang hilig ko talaga sa sweet. Akala ko kamukha lang sa pag-gluta drip ko, pero mas malala pala to. At least normal din yung resulta ko dito. Ayun lang. Bye!